gabi po sa ating lahat mga kapatid. Magandang gabi po. Bigyan natin ating mahal na ina isa pa malakas na palakpak. So mga kapatid, dapat itong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria. Alam natin, Immaculada Conception, dapat December 8, kahapon. Pero kahapon bilang linggo, hindi na tayo per-celebrate ng ibang kapistahan or solemnidad dahil sa araw ng Panginoong Yesus, Panginoon Diyos. Amen? That is why ang ating simbahan lipat itong susunod na araw. At mga kapatid, itong kapistahan na ito, solemnidad na ito na Immaculada Conception, para sa atin isang holy day of obligation. Dahil siya po ang principal patroness ng Pilipinas. Mga kapatid, alam natin ito po ay isang dogma para sa atin lahat to confess and profess. Itong doktrina na ito, mga kapatid, Immaculada Conception, dahil siya'y naglihi sa sinapupunan ng kaniyang ina na Santa Ana, without any human intervention. Halimbawa tayo, nandyan na tayo sa sinapupunan ng ating mga ina. Dahil ang ating mga tatay, ating mga nanay, nag-relation nila. That is why tayo. Pero samantalang siya, nandyan sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana, wala siyang relasyon sa kanyang asawa na si San Joaquin. Dahil sa Espiritu Santo, siguro mga kapatid, wala tayong marinig sa Ebanghelyo or sa mga Gospels. Pero it is a biblically based celebration. Dahil libro ng Genesis, mga kapatid, Kapitulo 1, doon sabihin natin ng Panginoon Diyos, Panginoon, sa isip niya, a woman that will crush the head of the snake, sinabi. It was that woman, many years ago, God saw it, and it was this woman, ito Maria, nandyan sa Nazareth, Galilea. Itong celebration na ito, mga kapatid, as early century sa mga Kristiyano, they have been celebrating it. Bakit ba? Dahil Anghel Gabriel, kapag pumunta siya sa Nazareth, Galilea, sinabi niya kay si Maria, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Hail, full of grace nga. Tingnan niyo, full of grace. Walang iba, full nga. Tayo rin, may grace nga, pero hindi full. Ganon ang grasya sa atin. Pero samantalang sa Kanya, full of grace. That is why they have been celebrating it. But in the 8th century, mga kapatid, it became very popular. Nandyan sa eastern parte ng Roman Empire. Then eventually, it is spread to all over the Roman Empire at ang mga simbahang Katoliko. At dati puro simbahang Katoliko lang, di ba no? That is why later on, ito mga born again, mga Protestante, ayaw nila, galit pa sila, ayaw nila si Mama Mary. That is why sinabi ko sa inyo, itong kapistahan ito parang controversial nga sa kanila. Bakala naman sa buhay nila. Tayo mga kapatid, praise the Lord, meron tayong ating ina bilang gabay sa buhay natin. Amen? So mga kapatid, bakit
itong kapistahan nito mga kapatid, it was proclaimed as a dogma by Pope Pio XIX in the year 1854. 1854, Santo Papa Pio XIX nag-proclaim siya as a dogma, December 8. Ang December 8 nag-choose siya, December 8 dahil ang birthday ng ating mahal na ina, we celebrate it on September 8. September 8. So, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. Eksaktong 9 months. Hindi siya, anong tawagin natin na mga bata na premature. Hindi siya premature, hindi siya overdue. Eksakto. That is why we celebrate it on December 8, ang kanyang Immaculada Conception. Bakit mga kapatid? Bakit pumayagan ng Panginoon siya maging Immaculada Conception? Dalawang dahilan. Una ay mga kapatid, dahil sa disobedience ng mga tao. Disobedience. Narinig pa natin unang pagbasa mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa mga tao, na Adan at si Eva, sinabi niya, huwag kayong kumakain na itong sa prutas ng punong kahoy ng sa gitna ng garden. Anong ginagawa nila? Kinain nila. Kapag bumalik na ulit sa Panginoon, hanap nila itong mga dalawang tao. Wala. San ka? Tago po ako. Kinain ka na, no? Kinain ka na, no? Ano sagot niya? Sinabi niya, sorry po. Pasensya na po kayo, sorry po. Ang sarap-sarap ang tingin Hindi. Sinabi niya, kasalanan ko ba? Kasi pinakain po ako ang babaeng ibinibigay mo sa akin. Ngayon kasalanan ng Diyos nga. Tingnan ninyo. Ganun tayo, di ba We blame other people instead of admitting ang fault mo. So mga kapatid, tingnan ninyo ang dati disobedience, Siguro sa isip natin kasalanan ni Eva yan. Hindi kasalanan ni Eva. Hindi kasalanan ni Adan. Di ba? Lalaki naman siya. Dapat alam niya anong tama, anong mali. Di ba? Dapat sabihin niya, no, hindi pwede. Pero kahit kinain niya, dapat aminin niya siya agad. Tuloy pa rin tayo maghihirap. Di ba Siguro, kung tayo na nandiyan, di ba? Kung tayo ng Adan, di ba Pati ang dahon ng kahoy, kain na tayo. At least sila, isang prutas lang kinain nila. Kung tayo, pati dahon pa. Di ba Mga kapatid, ano narinig po natin sa Ebanghelyo, Kahit hindi niya maintindihan ang mga bagay na sinabi ni Anghel Gabriel sa kanya, sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang inyong sinabi. Disobedience, Pangalawa po ay mga kapatid, gusto ng Panginoon na ipakita sa atin kanyang pagmamahal. God wanted to manifest His love towards us. That sobra-sobra na pagmamahal. Ito mga kapatid, sinabi ni San Pablo, di ba Itong pangalawa na pagbasa na rin po natin, susulat niya sa mga Epeso, sinabi niya, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Pinagkalooban niya tayo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Kahit ganito tayo, kahit pasaway tayo, kahit magkasalanan tayo, tingnan niyo mga kapatid, pinakalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Siguro sa isipin natin, sabihin na sarili, bakit hindi ako mag-feel?
Sabihin ng Panginoon, dapat maglinis sana ang inyong puso. Dahil so sinabi niya, mga kapatid, Mateo 5:7, sinabi niya, mapalad ang mga may malinis na puso. Darating na Huwebes, meron tayong kumbisalang parokya. Sana, bago tayo mag-celebrate ng Pasko, sana maglinis natin ating puso sa pamamagitan ng sakramento ng panagkumbisal. That is sacramental forgiveness. So mga kapatid, habang nandito tayo, manalangin natin, sana lagi tayo maging obedient sa Panginoon. And at the same time, subukan natin na laging malinis ang ating puso. Amen.